7 taon na, sa wakas ay natapos din. Anong nangyayari? Wala man lang kahit katiting na enerhiya. Napakaganda pakinggan ang pangalan ng teknik na ito, pero isa lang pala itong pampahaba ng buhay. Kung walang kapangyarihan, ang malaking paghihiganti, ay hindi ko alam kung kailan maisa sa katuparan. Ibinigay ko na sa iyo ang pwesto. Bakit kailangan mo pa rin akong habulin ng ganito? Kung hindi ka mawawala, paano ako mapapanatag? Ayop ka. Kahit ang sarili mong pamangkin ay hindi mo pinatawad. Pamangkin? Kaya kong tapusin ang sarili kong kapatid at asawa niya. Ano pa kaya ang isang batang tulad mo? Ikaw ang nagpaalis sa tatay at nanay ko. Buhatin niyo siya at ihulog sa bangin. Opo. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Parurusaan kayo ng langit. Wang Xianyi, kahit anong mangyari ay dapat kang magbayad para sa paghihiganti ng aking mga magulang. Wala ang daang ito sa mapa. 7 taon pa lang ang nakakalipas, bakit ang laki na ng pinagbago? Jiang Wu, huwag kang tumakas. Hemp, ikaw na may apelidong Jiang. Ang galing mong magtago, nagpanggap ka pa na parang isang ordinaryong tindero. Muntik na kitang hindi makilala. Sino ba kayong mga asong kalye? Na 3 araw at 3 gabi na akong hinahabol? Sino ba namang hindi? Gayong hindi mo ibinigay ang Xuanyuan Divine Spear kay pamilyang Wang? Kayo. Mga tauhan kayo ni pamilyang Wang. Ngayon mo lang nalaman? Huli na ang lahat. Ipaliwanag mo na lang yan kay Haring yan. Kahit magpasabog pa sa liblib na bundok na ito, walang makakarinig ng ingay. Kapag wala ka na, walang makakaalam. Ang 3 ito ay hindi bababa sa level 7 ng mga eksperto. Samantalang level 6 lang ako. Mukhang dito na ako matatapos. Ang malas naman, nakatagpo pa ako ng mga magnanakaw sa bundok. Mabuti pang umalis na agad. Brother Huang, may maliit na daga doon. Hinto! Hahaha, mga Ginoo, ngayon din ay dudukutin ko ang aking mga mata at tatapakan na parang atsara. Huhugasan natin ang mga mata ng alak at magpapanggap na wala akong nakita. Hemp, dahil nakita mo na kami, manatili ka na lang dito at sumama sa kanya. Itoy, walang kinalaman sa iyo ito. Bilisan mo at umalis ka na. Lolo, kung ganoon, ipapaubaya ko na ang lahat sa inyo. Sabi ko na, walang aalis. Mga Ginoo, isa lang akong ordinaryong mamamayan. Saksi ang langit sa katotohanan. Nakatakip ang mga mukha ninyo ng itim na maskara. Kahit dulo ng damit ninyo, ay wala akong nakita. Walang makakaligtas sa iyo ngayon. Sisihin mo ang malas mong tadhana. Talagang minalas ka sa araw na ito. Sumama ka na sa kanya. Ako ang kailangan ninyo. Huwag ninyong idamay ang inosenteng tao.
Tama. Huwag ka namang masyadong matigas ang ulo. Pwede ba? Makinig kayo sa katuwiran. Isa lang akong hamak na mangangahoy. Magbayad ka. Ang batang ito, bakit parang namamasyal lang siya sa palengke? Brother Huang? Brother Huang. Brother Huang, kamusta ka? Sandali. Bakit ka nakadapa? Bilis! 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 Senior, hindi po namin nakilala ang inyong husay. Napakamapagbigay niyo po. Parusahan niyo na lang po kami pero palayain niyo na kami. Tama po, tama. Palayain niyo na po kami. Ituring niyo na lang po kaming hangin at hayaan na kaming makaalis. Opo, tama po siya. Ang tatlong ito, iniisip nilang isa akong dakilang master. Mabuti na rin iyon. Makakalusot muna ako sa ngayon. Hindi ko akalaing hindi ko kakayanin ang isang suntok niya. Hindi ito maaari. Sa isang tira lang ay napabagsak ang pinakamalakas sa Hilagang Rehiyon. Ang lakas niya ay higit pa sa ikasiyam na antas. Ang tatlong iyon ay nasa ikapitong antas man lang, pero nagawa niya silang saktan ng malubha sa isang tira lang. Ang binatang ito ay nasa ikawalong antas man lang. Senyor, maawa po kayo. Senyor, maawa po kayo. Maawa po kayo. Maawa po kayo, senyor. senyor. Sa susunod, huwag na kayong gagawa ng mga masasamang bagay. Ialis nyo na siya rito. Salamat po, senyor. Salamat po, senyor. Tinitiyak po namin magbabago na kami. Talagang magbabago na po kami. Tara na. Bilis, alis na. Nitong mga nakaraang taon ay lumalakas ang pamilyang Wang kumpara sa pamilyang Jiang. Posible kayang ang dakilang master na ito ang magliligtas sa pamilyang Jiang? Maraming salamat po sa pagliligtas sa buhay ko. Maliit na bagay lang iyon. Nakikita kong bata pa ang dakilang master at napakakisig pa. Meron akong anak na babae sa bahay. Magaling sa sining at musika. At kung pakakasalan niyo siya, magkakaroon kayo ng milyon-milyong dolyar. Salamat po sa inyong alok. Ngunit mayroon na po akong nakatakdang ikasal. Mauuna na po ako. Hindi ko alam kung sinong babae ang napakaswerte na makakuha ng atensyon ng isang dakilang master. Hindi maaari. Ang master na ito ang tanging tagapagligtas ng pamilyang Jiang. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Brother Huang. Brother Huang, kamusta Brother ka na? Huang. Brother Huang. Brother Huang, Anong nangyari sa iyo? Brother Huang. Brother Huang. Brother Huang. Brother Ang pinakamalakas na eksperto ng Hilagang Rehiyon ay wala na dahil sa isang suntok? Magbabago na ang lahat. Nako, nagmamadali akong umalis. Nakalimutan kong itanong ang pangalan ng eksperto. Mukhang kaming mga pamilyang Jiang ay hindi talaga nakatadhanang makalapit sa mga katulad niya. Sayang naman. Tuloy po kayo. Madam, ito po si Wang Chengtian. Nagbibigay pugay po si Cheng Tian sa inyong ina. Ano mo si Wang Xiande? Siya po ang aking ama. Ito po ang katibayan ng aming kasunduan sa kasal noon. Pitong taon kang nawala. Ayon sa balita mula kay pamilyang Wang, matagal ka nang wala matapos mahulog sa bangin. Marami po ang nangyari noon. Tama na. Sino ba ang gustong makinig sa mga walang kwentang kwento mo? Sabihin mo na, pumunta ka ba rito sa amin dahil gusto mong pakasalan ng ate ko?
Hinding-hindi mangyayari iyon. Viewer, huwag kang bastos. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ate, hindi kanya deserve. Narito po talaga ako para sa ating kasunduan sa kasal. Iba ang noon sa ngayon, at sa sitwasyon natin ngayon, wala ka ng karapatan na pakasalan ang aming si Yeer. Inay, Matalik na magkaibigan ng ama ko at si Uncle Jiang na pagkasunduan ang kasal noong bata pa kami at dapat kaming ikasal pagdating sa tamang edad. Isa ka lang namang walang kwentang tao na hindi marunong lumaban. Anong mapapala namin sa pagpapakasal sa iyo? inay, hayaan niyo po akong makipag-usap sa kanya. Yeer, alam kong napakabait mo, pero huwag kang magpapadala sa awa sa pagkakataong ito. Ang kasalukuyang sitwasyon nating mga pamilyang Jiang, alam mo kung gaano kahirap. Cheng Tian, maraming taon kang nawala. Hindi mo alam ang kalagayan ng mga pamilyang Jiang ngayon. Mula nang mawala si Tito Xiande, ang relasyon ng ating dalawang pamilya ay naging masama. Nakipagtulungan pa si Wang Xianyi sa ibang pamilya para gipitin ang mga pamilyang Jiang at wala kaming ibang malapitan para humingi ng tulong. Naiintindihan ko po. Kung kailangan mo ng tulong, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Tutulungan ka namin? Pero kung gusto mong pakasalan ng ate ko, malabo iyan. Uutusan ko ang mayordomo. Nabigyan ka ng kaunting pera para sa paglalakbay mo. Pagkatapos ay umalis ka na. Boss, may isang mahirap na lalaking dumating para mag-alok ng kasal. Gusto niyang pakasalan ang panganay na binibini. Ano? Kakalampas ko lang sa pagkakataong magkaroon ng isang mahusay na manugang. Ngayon ay may iba na namang nag-aalok ng kasal. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na mag-alok ng kasal dito. Ang isang henyong tulad lang ng ekspertong iyon, ang karapat-dapat na maging manugang ng mga pamilyang? Jiang, ang ibang tao, sa tingin ba nila ay karapat-dapat sila? Ayon sa utos ng ginang, ito ang 50 dolyar, pati na ang mga alahas na ito. Magaling. Ang ating pamilyang Jiang ay kilala sa pagiging mabuti at makatarungan, kaya hindi natin hahayaang siraan tayo ng iba. Kunin mo ang perang ito pambaon. Sapat na ito para sa iyong pamumuhay, pakiusap, tanggapin mo ito. Magpasalamat ka na sa ginang. Maraming salamat po, Ginang. Aalis na po si Cheng Tian. Salamat po sa inyong lahat. Yang Master Wang, sandali lang. Yeer, bumalik ka na sa kwarto mo para mag-aral? Inay, hayaan niyo po akong makausap siya sandali. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling magsabi. Kaya lang, kung mananatili ka sa pamilyang Jiang at oras na malaman ng pamilyang Wang na narito ka, baka hindi ka na namin maprotektahan. Salamat po sa inyong lahat. Naintindihan ko na po. Ang pamilyang Jiang ay napapaligiran na ngayon ng mga kaaway at tiyak na hindi rin ako palalampasin ng pamilyang Wang. Maging matalino ka at umalis na agad? Huwag mo na kaming bigyan ng problema. Aalis na ako, kaya huwag mo akong sigawan diyan. Hoy, anong sinabi mo? Kayong mga walang hiya sa loob, lumabas na kayo agad. Gusto kong makita kung sino ang nangangahas na magpakasal sa mahal kong anak. Sino ang gustong magpakasal sa mahal kong anak? Mahal ko, nakabalik ka na. Ang anak ni Wang Xiande na si Wang Chengtian ay humihingi ng kamay ni Yeer, pero matagal na panahon na ang nakalipas simula nang magkaroon ng kasunduan sa kasal. Dapat kang magpasalamat sa amin dahil pinapayagan ka naming kanselahin ang kasunduan. Kung hindi, siguradong hindi ka palalampasin ng tatay ko. Walang hiya ka, itiko mo ang bibig mo. Narinig mo ba? Sabi niya, itiko mo ang bibig mo. Tingnan mo muna kung anong klase kang ambisyoso. Gusto mo pang pakasalan ng ate ko? Mahal ko, kumalma ka lang po. Pumayag na si Wang Chengtian kanina na hindi na niya pakakasalan si Yeer. Tay, sumuko na si Cheng Tian sa kasunduan. Kumalma po kayo. Uncle, bakit kayo nandito? Cheng Tian, tatay ko siya. Huwag ka nang magsalita. Sino ang tinatawag mong uncle? Siya ang pinuno ng pamilyang Jiang. Bruha ka, sabi ko manahimik ka. Jiang Wu, nababaliw ka na ba? Bakit mo sinaktan si Yeer? Wala namang ginagawang masama si Yeer. Siya, si Wang Chengtian ang gustong magpakasal sa ating mahal na anak. Pati ikaw, manahimik ka rin. Ang aking butihing manugang. Kaya pala ang sinasabi mong mapapangasawa ay walang iba kundi si Yeer. Mabuting manugang. Ikaw ba si Uncle Jiang? Sabi ko na nga ba, ang pagkikita natin kanina ay tadhana talaga. Uncle Jiang? Alam ni Cheng Tian na hindi siya karapat-dapat kay Miss Jiang
Talagang wala kaming tadhana sa isa't isa. Aalis na po ako ngayon din. Kalokohan! Sinong nagsabi niyan? Si Yier ang hindi karapat-dapat sa iyo. Mahal ko, Isara mo ang bibig mo. Walang sinuman sa inyo ang pwedeng pumigil sa kasal ni na Cheng Tian at Yier. Dapat matuloy ang kasal na ito at hindi na ito makakapaghintay pa. Asikasuhin niyo na ang lahat sa loob ng ilang araw. hindi pwede. Hindi ako pumapayag. Bilang ina ni Yeer, hindi ako papayag. Ang kasunduang pinasok namin ni Brother Wang noon ay hindi isang biro. Walang kapangyarihan si Wang Chengtian, kahit maging manugang pa siya, pabigat lang siya. Tama. Hindi nga po ako pwede. Aalis na po ako. Bata ka, isara mo ang bibig mo. May karapatan ka bang magsalita rito? Ang kasal ni na Cheng Tian at Yier ay itatakda 7 araw mula ngayon. Hindi. Ngayong gabi na ang kasal. Pati ang unang gabi nila ay dapat matuloy. Ang ganito kagaling na manugang, hindi ko hahayaang makuha ng iba. Hindi ko alam kung anong ginawa mo para mapaniwala ang tatay ko, kahit na mabuti kang tao. Ang lalaking gusto ko ay dapat isang makapangyarihan at dakilang tao. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip mo? Basta, hanggang walang pahintulot ko, huwag mo akong hahawakan. Kung hindi ko lang tatay ang kalaban ko, matagal na kitang naparusahan. Eldest Miss, may masamang nangyari. Pinangunahan ni na pamilyang Wang at Great Elder ang pagpasok sa pamilyang Jiang. Pumunta na po kayo roon at tingnan nyo. Sino ang mga taong ito? Ang lakas ng loob ninyong gumawa ng gulo dito sa pamilyang Jiang. Matagal na kaming naghihintay sa labas. Pero hindi man lang nagpakita si pinuno ng pamilyang Jiang. Akala ko tuloy, natatakot na si pinuno ng pamilyang Jiang na humarap sa mga tao. Napakalakas ng loob mo. Ngayon ang araw ng kasal dito sa pamilyang Jiang. Sino ang nangangahas na gumawa ng gulo rito? Akala mo ba ang buong hilagang rehiyon ay pag-aari na ng inyong pamilyang Wang? Ang lakas ng loob mong maghanap ng away dito. Oo, nandito talaga ako para maghanap ng away. Nagdala lang ako ng ilang mga disipulo para makipagpalitan ng galing. Kapag natalo kayo, mapupunta ang Xuanyuan Divine Spear sa aming pamilyang Wang. Nananaginip ka? Ang Xuanyuan Divine Spear ay isang sinaunang sagradong sandata ng pamilyang Jiang. Paano mo ito gagawing pusta? May karapatan ka bang magsalita rito? Jiang Wu, natatakot ka ba? Sige, maglaban tayo. Pero maliwanag dapat ang usapan. Kapag kami ang nanalo, ang mga ari-arian ng lungsod ng Liu Yun ay mapupunta sa pamilyang Jiang. Sige, huwag ka nga atras. Hemp? Baka kayo ang dapat matakot na magsisi. Tay, huwag po kayong padalos-dalos. Ang pangunahing disipulo ng Wang Chengyi na si Wang Hao ay nasa ikalimang antas na ng lakas. Mas malakas siya kaysa sa sinuman sa ating mga kabataan. Tay, parang ipinamimigay nyo na lang ang lahat niyan. Huwag kang mag-alala. Ha. Sa tingin ko, ang mga kabataan ng pamilyang Jiang ay hanggang dyan lang ang galing ni hindi man lang makalaban. Ganito na lang. Lumuhod kayo at gumapang sa pagitan ng mga binti ko para hindi na natin kailangang maglaban pa. Wang Hao, naghahanap ka talaga ng gulo. Bakit? Hindi ka ba sang-ayon, bata? Kung hindi ka sang-ayon, lumaban ka. Magsama-sama na kayong lahat para mas mabilis at hindi na tayo magtagal. Nakakainis? Huwag kayong masyadong mapang-api? Elder Wang, pagsabihan mo ang disipulo mong iyan na huwag masyadong mayabang. Maraming magagaling na kabataan dito sa pamilyang Jiang. Isa lang sa amin ang kayang magpabagsak sa inyong lahat. Matapang ka, Brother Jiang. Sige, iyan ang usapan natin. Saksihan nawa ng lahat ng narito. Kung sino man ang matalo ngayon ay hindi pwedeng tumanggi. Sa inyong lahat na nasa labas, pumasok po kayo at saksihan ang mangyayari ngayong araw. Dali, sabay-sabay tayong manood, makisali tayo sa saya. Hahaha, nasa panig ko si Wang Chengtian. Ano ang laban mo? Kahit sino pa ang ipadala ng pamilyang Wang, tatalunin ko silang lahat.
Sino sa inyong mga taga-pamilyang Jiang ang unang lalaban? Tay, ako po ang unang lalaban. Sige, Itong si Wang Hao ay si pamilyang Wang. Bukod kay Wang Chengjie, siya ang pinakamalakas na tao. Nasa ikalimang antas na siya, mas mataas pa ng isang antas kaysa kay Jiang Yi. Mukhang ang Xuan Yuan Divine Spear ay ibibigay na lang ng libre. Tay, hindi siya kayang talunin ni Yuer. alam ko? Parang hindi man lang kayo nag-aalala. Si pamilyang Wang lang yan. Huwag kang mag-alala sa wala. Yuer. Kumanda ka sa akin. Wang Chengyi, sabi mo ay ensayo lang ito? Bakit ka naging marahas? Anak, anong nangyari sa iyo? Great Elder, bahagya ko lang siyang itinulak. Sino bang mag-aakalang napakahina niya? Isang dampi lang, ay natumba na agad siya. Brother Jiang, mukhang kulang sa pagsasanay ang anak mo. Magpadala kayo ng mas mahusay sa entablado. Sobrang yabang mo. Ako ang haharap sa iyo. Oh, babae na naman ang isasabak niyo? Sa pamilyang Jiang niyo ba? Ay wala na talagang mga lalaki? Huwag ka munang magdiwang. Hindi pa nagsisimula ang totoong laban. Ang ngiti niya na puno ng kumpiyansa? Anong ibig sabihin yan? Sana ay huwag niyo akong isabak. Heto ang sa iyo. Malaki na ang pag-unlad ng kakayahan ni Ye. Talagang anak siya ni Jiang Wu. Ate, Ye. Napakawalang hiya mo. Sa isang babae, nagawa mong maging ganyan kalupit. Ang pinakamagaling ng pamilyang Jiang at ang pinakamatalinong babae ng Hilagang Rehiyon ay hanggang doon lang pala. Hahaha, sa tingin ko, kahit magsabay-sabay pa kayong lahat, ay kaya ko ang isa laban sa 10. Sinong nagsabing wala ng tao sa pamilyang Jiang? May isa pa kaming kasama sa pamilyang Jiang na hindi pa lumalaban. Sino ka ba? Parang hindi pa kita nakikita kailanman. Ang apelyido ko ay Wang. Manugang ako ng pamilyang Jiang. Isa ka lang palang manugang na nakikitira. Hahaha, sino ang sinasabi mong eksperto? O baka naman ikaw yon? Mahal kong mabuting manugang, sa wakas ay handa ka na bang lumaban? Ha? Kagalang-galang na biyenan. Pakiusap, lumaban ka at bigyan kami ng katarungan. Ako ang palalabanin mo? Ako ang lalaban? Akala ko ay may iba pang magaling sa pamilyang Jiang. Hindi ko inakalang ang biyenan mo pala ang lalaban. Hoy, Brother Jiang, saan mo ba nahanap ang kakaibang manugang na iyan? Wala siyang silbi. Hahaha. Napakakahiya. Bakit kailangang ang nakatatanda ang lumaban? Anong klaseng biro ito? Mano po, biyenan? Itong si pamilyang Wang ay walang pakundangan. Sinaktan niya si Ye. Malinaw na, hindi kanya iginagalang. Nakikiusap po ako, biyenan, ibigay niyo po ang hustisya. Cheng Tian, tumigil ka na. Talo na kung talo. Hindi dapat makialam ang tatay ko. Cheng Tian, laban lang ito ng mga kabataan, hindi magandang makialam ako. Hay, kung wala nang lalaban, ibigay niyo na sa amin ang Xuan Yuan Divine Spear ng kusa. Sinong nagsabing wala? Dito sa pamilyang Jiang, may isa pa kaming pambato na hindi pa lumalabas. Napakagaling niya sa martial arts. Parang tigre sa gitna ng mga tupa. At kayang talunin ang lahat. Ang disipulo ni pamilyang Wang, kung ikukumpara sa kanya,
ay parang bituin lang sa tapat ng maliwanag na buwan? Siguradong matatalo ang disipulo mo. Ibig bang sabihin ay mayroon na namang henyo ang pamilyang Jiang na biglang lilitaw? Wala naman akong nababalitaan. Tay, sino po ba ang tinutukoy nyo? Siya, ang mabuti kong manugang. Ako? Hindi ko po kaya. Wala po akong alam sa pakikipaglaban. Tay, si Cheng Tian po ay hindi nararapat. Tay, alam kong gusto niyong hiwalayan ni ate ang asawa niya, pero hindi naman kailangang umabot sa ganito. Hindi naman siya dapat mapahamak. Lapastangan, anong pinagsasabi mo? Cheng Tian, gamitin mo lang ang 10 sa isang bahagi ng lakas mo noon? Siguradong matatalo mo ang walang hiyang si Wang Hao? Mukhang napakasama ng taong iyan. Kapag umakyat ako doon, baka hindi na ako makababa ng buhay. Mano po? Bianan? Kayo na lang po ang lumaban. Cheng Tian, naniniwala akong kaya mo iyan. Bianan, kayo na lang po talaga. Hindi pwede? Ikaw dapat. Huwag na po kayong mahiya. Kayo na po. Ikaw na. Kayo na lang po. Hindi ikaw. Kayo na po. Ikaw. Kayo na po. Ano bang tinatagal-tagal nyo? Nagpapasahan pa kayo. Kung takot kayong lumaban, sumuko na lang kayo. Hoy, sino nagsabing walang lalaban? Sandali lang. Tay! Ayos lang. Ayos lang si tatay. Mabuti kong manugang, hindi magandang ako ang kumilos ngayon. Kaya ikaw na ang lumaban. Grabe. Kailangan ba talagang maging ganito kalupit? Mabuting manugang, inaasahan kita. Brother Jiang, saan mo nakuha ang manugang na iyan? Hindi man lang siya makatayo ng maayos. Tay, pinapaakyat niyo si Cheng Tian doon. Anong pinagkaiba niyan sa pagpapahamak sa kanya? Hay nako! Gusto lang ni tatay na hiwalayan mo ang asawa mo. Nahihiya lang siyang sabihin, kaya nagpapatulong siya kay Wang Hao. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsasalita, ikukulong kita sa kwarto mo ng 15 araw. Hem, Angga ka, bakit wala akong maramdamang kahit anong kapangyarihan sa kanya? Posible kayang naabot na niya ang antas ng pagiging perpekto? Hindi. Hindi siya isang tagapagsanay. Tama. Wala akong kapangyarihan. Tay, pababain niyo na si Cheng Tian. May oras pa. Kumalam ka? Ang manugang ni pamilyang Jiang ay hindi isang mahinang tao. Kung hindi niyo gusto si Cheng Tian, bakit niyo pa tinanggap ang kasal na ito? Nagtitiwala ako sa kanya. Hahaha, ganoon pala iyon. Brother Jiang, ang galing mong magplano. Ayaw mo siyang maging manugang, kaya nagpapatulong ka kay pamilyang Wang na tapusin siya. Cheng Tian, ibuhos mo ang lahat? Huwag kang magpakita ng awa sa kanya. Bugbugin mo siya ng husto. Nako, mahal kong biyanan. Bakit mas kampante pa kayo kaysa sa akin? Sino ba talaga ang nasa arena? Cheng Tian, kapag nagsimula na ang laban, tumakbo ka na agad pabalik dito. Bata, dahil pareho tayong Wang ang apelido, hahayaan muna kitang sumuntok ng isa. Bahala na. Sabi mo iyan ha? Hahayaan mo akong sumuntok ng isa. Huwag kang mababawi. Halika na. Tatayo lang ako rito at hindi gagalaw. Napakalakas ng hangin mula sa suntok na iyon. Brother Jiang, ang manugang mo, magaling lang siyang mangiliti. tunay na nakakahiya. Tingnan niyo po, Ama. Sabi ko na nga ba, hindi uubra si Cheng Tian laban kay Wang Hao. Paano nangyari ito? Nagkamali ba ako ng tingin? Pero kitang-kita ko mismo na tinalo niya ang isang master sa isang suntok lang, marahil. Basura, tapos ka na. Ngayon, oras ko na. Biyanan, hindi ba't sinabi ko nang hindi ko kaya? Pinilit niyo pa rin ako. Ngayon ay tapos na ako. Bata, ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang bagsik ng Chang Hong Spear Technique. Huwag mong sabihin, hindi ko sineseryoso ang laban na ito.
Isa lamang itong ordinaryong paligsahan, bakit mo ba ito masyadong sineseryoso? Brother Jiang, napakaswerte ng manugang mo. Itong Changhong Spear Technique ay ang natatanging galing ng aking disipulo. Ang paggamit ng espesyal na galing laban kay Wang Chengtian ay parang paggamit ng kanyon para pumatay ng lamok. Siguradong mawawasak ang katawan niya, di ba? Tama ka. Brother Jiang, lumuhod ka na ngayon at yumukod ng 3 beses para sumuko habang may oras pa. Huwag kang magsisi kapag wala na siya. Tay, bilisan nyo at pababain nyo na si Chengtian. Elder Wang, kung sino ang malakas o mahina ngayon, ay hindi pa natin masisiguro. Tay, However, huwag ka nang magpigil pa, tapusin mo na ang walang kwentang iyan. Sandali lang. May pag-asa pa. nagbago na ba ang isip mo? Susuko ka na ba? Brother Jiang, huli na ang lahat para sumuko ka. Sinong nagsabing susuko na ako? Dagdagan pa natin ang pusta? Itaya pa natin ang isang lupain? Pusta ko na matatalo ang disipulo mo. Tay, nababaliw na ba kayo? Ang lupa ko. Sige. Sige, however, tapusin mo siya. Bata, ngayon, hindi na ako magtitimpi pa. Hindi ito maaari. Hoy, wag mo akong subukang baligtarin. Wala akong ginagawang masama. Paano ito nangyari? Sira na ang lahat ng daluyan ng enerhiya sa katawan ko. Dahil ba ito sa suntok niya? Hindi maaari, maliban na lang kung nasa ika-6 na antas na siya. However, wala na siya. Wala na si Wang Hao? Hindi naman ako kumurap. Sabi ko na nga ba, magtiwala tayo sa kanya. Ang pagkilala ko sa tao ay hindi kailanman nagkakamali, lalo na pagdating sa magaling kong manugang. Posible kayang. May itinatagong galing si Chengtian. Wang Chengyi, sa laban na ito, talo na kayo. Mali. Ang pagkasira ng mga ugat ng disipulo ko ay hindi gawa ng disipulo mo, kundi dahil sa paggamit niya ng Changhong Spear Technique kaya nawala siya sa sarili. Kaya ang laban na ito ay hindi counted. Masyado lang pala akong nag-isip. Nawala lang pala sa sarili si Wang Hao. Wang Chengyi, huwag kang masyadong mapangapi. Nawala sa sarili ang disipulo mo habang nasa entablado, ibig sabihin ay kulang siya sa galing. Dahil doon ay talo na siya, huwag ka nang gumawa ng kung ano-anong dahilan. Sabi ng hindi counted, hindi talaga. Ang pagkawala sa sarili ng disipulo ko ay may kinalaman sa iyo. Naku, wala akong kinalaman dyan. Ang disipulo mo, ang kusang nawala sa sarili. Kung hindi dahil sa mga pang-iinsulto mo, bakit niya gagamitin ang Changhong Spear Technique? At bakit siya mawawala sa sarili? Anong klaseng katuwiran niyan? Matanda ka na? Huwag mo akong pagbintangan sa mga kasalanang hindi ko ginawa. Wala akong pakialam. Dapat kang magbayad sa nangyari sa disipulo ko. Mag-ingat ka, Chengtian. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas, pero ang bilis na ng iyong pag-unlad. Isang labanan lang ito sa pagitan ng mga kabataan bilang isang nakatatanda. Hindi yata tama na makialam ka? Nawala si Hauer dahil sa manugang mo. Matanda ka na. Huwag kang maging makapalang mukha. Malinaw na mahina ang iyong disipulo, napahamak lang siya sa sarili niyang pagsasanay. Hoy bata, ayusin mo ang iyong pananalita. Wang Chengyi, alinman sa magpapadala ka pa ng disipulo sa entablado o tatapusin na natin ang labanang ito rito. Ama, sa tingin ko, ubos na ang mga tao sa pamilyang Wang. Bukod sa Wang Hao na ito, ang iba sa kanila ay wala namang silbi. Kaya ko silang talunin ng isa-isa. Huwag niyo kaming hamakin ng sobra. Pagbalik ko galing sa bahay, muli kaming makikipagtuo sa inyo. Alis! Wang Chengyi, sa mundong ito, mahalaga ang integridad. Ibigay mo muna ang mga ari-arian ng lungsod ng Liuyun at ang 2 lupain sa aking pamilyang Jiang bago ka umalis. Nananaginip ka. Elder, ayos lang po ba kayo? Sa haba ng panahon, hindi man lang umunlad ang inyong kakayahan, hanggang dyan lang pala ang pamilyang Wang. Talagang mapang-api kayo. Inimbitahan na ng aming pinuno, sina Jiang Zixia at Chen Yuan, na nasa malapit lang.
Kapag hindi niyo ibinigay ang Xuan Yuan Divine Spear ngayon, humanda na ang pamilyang Jiang na maglaho sa mundo. Sina Zhang Zixia at Chen Yuan ay parehong mga eksperto sa ikasiyam na antas. Kapag dumating sila, mahihirapan tayong harapin sila. Hemp, huli na para magsisi ka ngayon. Tila sa panig ni Wang Chengyi ay hindi naging maayos ang lahat. Hindi ba dahil iyon noong nakaraan? Nang hinayaan nating makatakas ang batang si Jiang Wu, mabuti na lang at nagpanggap tayo. Hindi niya tayo dapat makilala. Hump, noong nakaraan, dahil lang sa presensya ng ekspertong iyon, kaya siya naging mapalad na makaligtas? Sa pagkakataong ito, tapos na siya. Ang walang katulad ng ekspertong iyon. Ay masyadong nakakatakot. Sa mundong ito, mayroon palang taong ganong kalakas sa mundong ito. Sa buong buhay ko, ayaw ko na siyang makita pang muli. Tay, sino sina Zhang Zixia at Chen Yuan? Hindi ko pa rin sila nakikita, pero nabalitaan ko na silang dalawa ay mga master ng ikasiyam na antas, ang pinakamalakas sa ilalim ng Huang Jita. Hindi ko alam kung bakit nila tinulungan si pamilyang Wang. Tay, anong gagawin natin ngayon? Kahit gaano pa kalakas ang talento ni Cheng Tian, hindi pa siya ganap na bihasa, hindi natin sila kayang tapatan sa ngayon. Ngayon, mas mabuting umalis na muna tayo. Parang sinasabi niyo na magiging ikasiyam na antas din siya. Tumahimik ka. Cheng Tian, kailangan na nating umalis dito. Hindi mo pa sila kayang labanan sa ngayon. Sige po. Tara. Hinto. Jiang Wu, hindi ba't napakayabang mo kanina? Saan ka pupunta ngayon? Umalis ka sa daan ko. Binibini, napakaganda mo pala. Sandali lang. Isasama kita sa huling hantungan ni Hauer. Matandang walang hiya, naghahanap ka ng gulo. Biyanan ko, turuan niyo siya ng leksyon. Wang Chengyi, huwag kang humarang. Baka hindi ko matansya ang espada ko sa iyo. Jiang Wu, lalabanan mo talaga ako? Elder Zhang, Elder Chen, halik kayo rito. Paparusahan natin ng matindi si pamilyang Jiang. Bago pa sila makarating, tatapusin na muna kita. Tingnan natin kung sinong matapang. Ang maglalakas loob na kalabanin kami. Nagbibigay-pugay po kami kay Elder Zhang at Elder Chen. Tingnan mo ang kanilang mararangyang kasuotan. Siguradong hindi sila basta-basta. Ang dalawang ito ay sina Zhang Zixia at Chen Yuan. Sino ang nagbabalak kanina na galawin ang mga tao ng pamilyang Wang? Elder Zhang, sila nga iyon. Mga kagalang-galang na nakatatanda, wala naman kaming atraso sa inyo. Ano ba ang nakuha ninyo mula sa pamilyang Wang? Hindi mo na kailangan malaman. Dahil maya-maya lang itatapusin na namin kayo. Lumuhod kayo ngayon din? Gumapang kayo sa pagitan ng mga binti ko? At ibigay ninyo ang Xuan Yuan Divine Spear. Baka sakaling pag-isipan ko pang patawarin kayo. Hinding-hindi mangyayari iyan. Kahit mawala pa ako, huwag ninyong asahang makukuha niyo ang Xuan Yuan Divine Spear. Kayo ang nagpanukala ng paligsahan at ng pustahan, pero ngayon ay binabawi niyo ang inyong salita. Hindi ko binabawi ang salita ko. Sadyang wala na kayong buhay para makuha ang mga ari-arian ng lungsod ng Liuyun at hindi nyo rin mapoprotektahan ang Xuan Yuan Divine Spear. Ang mga tao ba sa pamilyang Wang ngayon ay puro na lang mga walang hiya? Elder Zhang, ang batang ito ang dahilan kung bakit wala na ang aking disipulo. Siya ba ang tinutukoy mo? Tama po. Elder Zhang, ibigay niyo sa akin ang batang ito. Bubulagin ko siya, lulumpuhin ang kanyang mga paa at kamay, at parurusahan siya ng matindi. Elder Zhang, kayo, ano pong ibig sabihin nito? Sir, pasensya na po at hindi namin kayo napansin kanina. Patawarin niyo po kami. Patawad po, patawad po. Anong nangyayari? Hindi ba namamalikmata ang mga mata ko? Dalawang mahusay na master ng ikasiyam na antas? Ang lumuhod sa harap niya. Posible kaya na ang lakas ni Cheng Xian ay hindi lang pang ikawalong antas, kundi higit pa sa ikasiyam na antas? At bago pa man ito, ay nakaharap na niya ang dalawang taong ito? Saan ba nanggaling ang batang si pamilyang Jiang para magbigay ang dalawang elder ng ganito kalaking paggalang? Naku, mga kagalang-galang na nakatatanda, hindi po kaya nagkakamali kayo ng taong kinikilala? Hindi ko po yata deserve ang ganitong pagtrato. Tama siya?
Kayong dalawang elder, hindi ba kayo nagkakamali? Tumahimik ka. Sir, nabulag lang po kami kanina. Sana po ay huwag kayong magalit. Patawarin po ninyo kami, sir. Dalawang master ng ikasiyam na antas ang nagpakita ng ganitong paggalang. Ang manugang na ito ni pamilyang Jiang ay may hindi pangkaraniwang pinagmulan. Tama ka. Dahil nakuha mo ang respeto ni na Elder Jiang at Elder Chen, aking mahal na manugang, masyado mong itinago ang galing mo. Sobra naman yata ang pagiging mapagkumbaba mo. Tatay, talagang hindi ko po sila kilala. Sige na, naiintindihan kita. Hindi ko talaga sila kilala. Hindi mo ba talaga sila kilala? Kahit hindi, magpanggap ka na lang, umaasa kaming lahat sa iyo ngayon. Aasa ka ba talaga sa talunang ito? Na may kilala siyang malalaking tao? Sige na. Pinapatawad ko na kayo. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, sir. Talagang nasa antas ng Diyos ang lakas nyo. Noong pilit nyo kaming itinayo kanina, wala kaming nagawa laban sa inyo. Posible kayang ang manugang na ito ni pamilyang Jiang ay may seryosong pinagmulan? Elder, anong gagawin natin ngayon? Elder Zhang, Elder Chen, may kasunduan tayo noon? Tinanggap nyo na rin ang bayad? Babaligtad ba kayo sa usapan? Dahil sa pambabastos mo sa kanya, kanselado na ang kasunduan natin sa pamilyang Wang. Hindi lang yon. Kailangan mong pagbayaran ng iyong kasalanan. Nako, Wang Chengge, sabihin mo nga sa akin, bakit ka ba masyadong mayabang? Hindi nyo ako pwedeng tapusin. Dahil kapag lumabas na ang pinuno ng pamilya, hinding-hindi niya kayo mapapatawad. Sa oras na yon, ang buong pamilyang Jiang niyo ay mawawala rin kasama ko. Nakakatawa. Ako ang pinakamalakas sa mga nakatatanda ng hilagang rehiyon. Bakit ko naman kakatakutan ang Wang Xianyi na iyan? Ngayong araw, hindi lang ninyo dapat ibigay ang mga negosyo ng lungsod ng Liuyun at ang 2 lupain sa pamilyang Jiang, kundi kailangan nyo ring lumuhod at humingi ng tawad sa nakatatanda o mawawala ang buhay mo. Ikaw? Nakatatanda, masaya na po ba kayo sa ganito? Huwag mong sobrahan. Baka mabuko tayo mamaya. Mahal ko, kahit wala akong alam sa martial arts, magaling naman akong umarte. Bahala na kayo. Huwag nyo nang intindihin ang nararamdaman ko. Huwag po kayong mag-alala. Nakatatanda, sisiguraduhin naming magagawa namin ito hanggang sa masiyahan kayo ng lubos. Hay. Tapusin nyo na ako. Kapag lumabas na ang pinuno ng pamilya, pagsisisihan nyo ito. Huwag mo kaming alalahanin. Ang Wang Xianyi ay mawawala rin kasama mo. Sino ang may lakas ng loob na magsalita niyan at nagbabalak na manakit sa pamilya Wang? Wang Xianyi, sa wakas ay nagpakita ka rin. Bakit parang pamilyar ang batang ito? Parang nakita ko na siya kung saan. Sino ka ba? Narito ka sa pamilyang Jiang, umalis ka na. Layas. Pinuno ng pamilya. Sa wakas, dumating ka rin. Gusto nila akong tapusin. Pinuno ng pamilyang Jiang? Matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi ba ito si pamilyang Wang pinuno ng pamilya, si Wang Xianyi? Nandito rin siya? Wang Xianyi, ang lakas ng loob mong saktan ang mga disipulo ng pamilyang Jiang. Siya nga talaga. Ang mukhang ito, hindi ko makakalimutan habang buhay. Kumalam ka lang. Ang paghihiganti ay mas matamis kapag pinagplanuhan ng maigi. Ayon sa balita, si Wang Xianyi ay matagal nang narating ang ikasiyam na antas. Sa ngayon, hindi pa natin siya kayang tapatan. Huwag kang padalos-dalos. Sa ngayon, hindi mo pa kayang talunin si Wang Xianyi. Wang Xianyi, pagkatapos mong saktan ang mga disipulo ng pamilyang Jiang, gusto mo na bang maparusahan? Pinuno ng pamilyang Jiang, sa ilang taon kong pag-iisa, mukhang lalong naging matapang ang loob mo. Isa pa lang ang nawala. Kulang pa iyan. Family Head Wang. Manahimik ka. Kayong dalawang matatandang walang silbi. Tumanggap kayo ng pabor, pero hindi nyo ginawa ang trabaho nyo. Gusto nyo na bang mawala? Wang Xianyi, dahil sa mga gamot na ibinigay mo noon, pagbibigyan kita. Pero parang masyado mo namang pinapahalagahan ang sarili mo. Zixia, huwag mo na siyang kausapin. Wala kayong takot. Ang lakas mo ay lumampas na sa ikasiyam na antas. Mas mataas pa kaysa sa akin. Ano? Nalampasan na ni Wang Xianyi ang antas ng kapangyarihan? Hindi ba't ibig sabihin nito ay nalampasan na niya? Ang pinakamalakas sa hilagang rehiyon na si Huang Jitai? Paano nangyari ito? Kahit sina Elder Jiang at Elder Chen ay hindi niya naging katapat. Siyempre, ang Shentong Realm ay nasa ilalim lang ng mga immortal, pero nakakataas sa lahat ng tao. Paano nangyari ito? Sandaling panahon pa lang ang nakalipas.
Paano? Paano mo nagawang maabot ang Shentong Realm? Ang kakayahan ni Sir ay hindi nyo man lang kayang isipin. Sayang lang. Kayong dalawang matanda, sinira nyo ang sarili nyong pagkakataon, hindi kayo nakatadhana para sa Shentong Realm. Lahat kayong nandito ay dapat magbayad para kay Wang Hao. Wang Xianyi. Ngayong araw ang mga disipulo nyo sa pamilyang Wang ang naunang naghanap ng gulo. Tumahimik ka. Pinahamak nyo ang disipulo ng pamilyang Wang. Paano nyo pagbabayaran iyon? Pinuno ng pamilya. Paluhurin mo sila para kay Wang Hao. Yumukod sila at pagbayarin sila. Lahat kayo, lumuhod sa harap ko. Bawat isa ay dapat yumukod ng 3 beses. Pagkatapos ay sirain ang sarili nyong kapangyarihan at mga binti. Saka ko lang kayo pakakawalan. Senior, kumilos na po kayo. Hindi na. Hindi na namin kaya. Anong kikilos? Hindi ko siya kayang talunin. Paano? Paano nangyari ito? Hindi ba't nasa Shentong Realm ka rin? Huwag niyo na siyang pahirapan. Wala naman siyang Shentong Realm na kapangyarihan. Tama, kung nasa Shentong Realm siya, hahayaan niya pa ba si Wang Xianyi na magsalita ng ganyan? Tapos na tayo. Ang senior ay mas mataas sa atin, pero mas mababa pa sa Shentong Realm. Huwag nyo nang asahan yan. Great Elder. Nagbibigay pugay kay pinuno ng pamilya. Pinuno ng pamilyang Jiang. Tila hindi ka sang-ayon. Kahit maubos pa ang pamilyang Jiang namin, lalaban kami hanggang sa huli. Hindi kami luluhod sa mga walang hiyang katulad nyo. Great Elder, ihanda ang formasyon. Ang inyong lingkod ay nagbibigay pugay kay Family Head Wang. Nakikiusap po ako, sir. Patawarin niyo po kami. Great Elder, ano ang ginagawa mo? Pinuno ng pamilyang Jiang. May kanya-kanyang tadhana ang lahat. Ayaw nilang mawala. Gusto mo ba silang parusahan? Jiang Wu, tapos na ang panahon ni pamilyang Jiang. Kailangan nating piliin ang pamilyang Wang para mabuhay. Ginagawa lang namin ang tamang bagay. Pagbabayarin kita, traitor ka. Huwag ka padalos-dalos. Kung ayaw mong mawala, ayos lang. Pagkatapos ng 3 araw, pumunta ka sa pamilyang Wang para sa pag-aalay. Pinuno ng pamilya, hindi natin sila pwedeng pakawalan. Tumahimik ka. May sariling plano ang pinuno ng pamilya na ito. Pumunta kayo sa pamilyang Wang para sa pag-aalay sa loob ng 3 araw. Kapag hindi kayo dumating, hindi lang 1 o 2 tao ang mawawala. Hindi lang iyon ang mangyayari. Ang nangyari kanina sa pagsasanay, nabalitaan ko na. Totoo bang pupunta kayo sa pag-aalay sa pamilyang Wang? Sa ngayon, bukod sa pagpunta sa pag-aalay sa pamilyang Wang, wala na tayong ibang magagawa. Kung hindi tayo sasali sa pag-aalay, pagbalik ni Wang Xianyi, siguradong mawawala tayo. Pero kung sasali tayo, kahit na napakadelikado nito, mayroon pa rin kaunting pag-asa. Sino ang mag-aakalang ang kapangyarihan ni Wang Xianyi ay bibilis ng ganito? Oo nga, sa loob lang ng ilang taon, naabot na niya ang antas ng Divine Power. Ama, mayroon pa tayong Xuanyuan Divine Spear. Isa lang iyong lumang bakal. 100 taon na, at wala pang nakakabunot niyan. Ngayong nandito na tayo, kailangan nating subukan. Sabay-sabay tayong pumunta sa pavilion ng banal na sibat bukas. Opo. Anong ginagawa mo? Maglalatag lang sa sahig. Dito ka na sa kama matulog kasama ko. Sigurado ka ba? Oo, pumasa ka sa pagsubok ko ngayong araw. Huwag kang magsisisi ha. Anong ginagawa mo? Bakit ka naguhubad? Hindi ba dapat maghubad kapag matutulog? Pero hindi mo naman kailangang maghubad ng ganyan katindi. Alam ko na. Gusto mong may suot na damit? Sige, pantalon na lang ang huhubarin ko. Walang hiya ka. Sabi ko sabay tayong matutulog, pero hindi ko sinabing galawin mo ako.
Dito ka sa labas matulog, at sa loob naman ako. Nakikita mo ba ang linyang ito? Kapag sinubukan mong lumampas dito, humanda ka sa akin. Hay, umasa pa naman ako sa wala. Pero, mas mabuti na ang may kama kaysa sa sahig matulog. Walang hiya ka, bakit ka lumampas sa linya? Ikaw kaya ang lumampas sa linya, at ikaw ang unang yumakap sa akin. Ano naman kung lumampas ako? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo. At saka, kung hindi dahil sa kabaitan ko na ibahagi ang kalahati ng kama, sa akin dapat ang buong kama. Sus! Hemp. Ang ganda. Masarap bang hawakan? Parehong maganda. Kung ganoon, bitawan mo na ako. At tumayo ka na. Sandali lang po. Ate? Anong ginagawa nyo? Ikaw na bata ka? Sinabi ko na kumatok ka muna, pero pinilit mo pa rin pumasok? Naistorbo mo tuloy sina ate-ate, at ang asawa ni ate sa ginagawa nila. Hindi po, Tay. Nagawa niya kasing... Tumahimik ka. Ipagpatuloy nyo lang yan. Tay, wala po kaming ginagawang masama. Tama. Wala po kaming ginagawang masama. Siguraduhin nyo lang na wala kayong ginagawa. Walang ginagawa? Hindi naman pwede ang ganoon. Dapat bilisan nyo na ang proseso. Alis na tayo, dali? Huwag na tayong magbiro. Pumunta na tayo agad sa pavilion ng banal na sibat. Noong unang panahon, ang pamilya Jiang ang pinakamalakas na pamilya sa Hilagang Rehiyon. Dahil sa sandatang ito, ang Xuanyuan Divine Spear. Xuanyuan Divine Spear? Talaga bang may gano'n itong lakas? Siyempre naman. Ang Xuanyuan Divine Spear ay hindi ordinaryong sandata. Ang may-ari nito ay pwedeng kumuha ng lakas mula rito, maintindihan ang mga sikreto nito, maabot ang antas ng kapangyarihan, at maging pinuno ng lahat. Hay! Sa kasamaang palad, sa loob ng 300 taon, walang sino man ang nakapasok sa proteksyong ito, at wala ring nakabunot sa Xuanyuan Divine Spear na ito. Ang lakas na ito, ang proteksyong ito ay gawa ng isang makapangyarihan. Ang proteksyong ito ay iniwan ng ninuno ng pamilyang Jiang. Ang ninuno na iyon ay nasa antas ng kapangyarihan. Ang banal na sibat, ang huling pag-asa natin, kaya simulan na natin agad. Ang lakas ng loob mo? Parang sinasabi mo na pabubunot mo iyan. Sino ang gustong mauna sa inyo? Hayaan niyo muna akong sumubok. Kahit na ang Xuanyuan Divine Spear ay pag-aari ng pamilya-pamilyang Jiang, pero sa sitwasyon ngayon, wala na tayong ibang pagpipilian. Elder Jiang, itutuloy na po. Kahit si Elder Jiang ay hindi makapasok, Ang proteksyong ito ay hindi lang base sa lakas. Ito ay mas sumusubok sa kakayahan at talento. Sino ang susunod sa inyo? Ako na. Napakalakas pala ng banal na sibat na ito. Kahit ang talento ng isang nasa ikasiyam na antas, ay hindi pa rin sapat para makuha ang banal na sibat? Kailangan ba talaga ng antas ng kapangyarihan? Ang Xuanyuan Divine Spear ay isang banal na kagamitan. Hindi ito kayang galawin ng ordinaryong tao.
Itutuloy niyo pa ba? Haha. Kahit ang dalawang nakatatanda ay hindi nakapasa, alam kong ordinaryo lang ang aking talento at mas lalong hindi ko kakayanin. Pero ate, napakagaling mo. Sa tingin ko ay kaya mo. Sige. Nakasalalay dito ang kaligtasan ng pamilyang Jiang, kaya kailangan kong subukan. Nakalakad na ng 3 hakbang ang asawa ko. Ang kanyang talento ay hindi pa huhuli sa 2 nakatatanda. Ika-4 na hakbang na. Ang babaeng ito ay mas malakas pa sa atin. Tama ka. Ang ganyang talento ay talagang hindi ka panipaniwala. Ano? Anong nangyayari? Nako, naglalabas ng lakas ang banal na sibat. Kapag humakbang pa siya, malalagay na sa panganib ang buhay niya. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong makuha ang sibat para mailigtas ang pamilyang Jiang sa kapahamakan. Yer, wag mo nang pilitin. Isipin mo ang iyong kaligtasan. Tama siya. Ate, Yer, bumalik ka na rito. Jiang Yi, anong ginagawa mo? Bumalik ka na rito. Hinding-hindi ako susuko. Masama ito, nagpapakita na ng lakas ang espiritu ng sibat. Sa oras na ito, wala nang sinuman ang makakapagligtas sa kanya. Mawawala na siya sa atin anumang oras. Mahal ko, kumapit ka. Narito na ako. Cheng Tian, anong ginagawa mo rito? Delikado rito, umalis ka na. Pinapunta ko ng tatay mo. May dala akong alas. bakit? Sa anong dahilan? Isang hamak na talunan lang si Wang Chengtian. Kahit si tatay at ang iba ay hindi makapasok, pero siya mabilis na nakapasok sa loob. Bakit? 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 Wala na ba siyang halaga sa sarili niyang buhay? Tumahimik kayo. Kahit ang mga nakatatanda ay hindi niya pinansin. Bulag talaga ang mga mata nitong si Xuanyuan Divine Spear. Gumamit ng mahiwagang gamit si Bian ng lalaki. Kaya hindi man lang ako nasaktan. Cheng Tian, lumabas ka na agad diyan. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo, mapapahamak ka. Asawa kita, paano ko hahayaang mawala ka na lang? Hindi ligtas dito. Lumabas ka na. Yer, nasaan si Cheng Tian? Nasa loob pa rin si Cheng Tian, hindi pa siya lumalabas. Nagising ang espiritu ng sibat. Kailangang may maiwan sa loob ng formation. Napakalakas ng kapangyarihan ng banal na sibat na ito. Kahit kami ang humawak dito, agad kaming maglalaho. Tay, hindi ba't may alas pa kayo? Ilabas niyo na po iyon para iligtas si Cheng Tian. Ang pinakamalaking alas ko ay si Cheng Tian. Wala na akong ibang alas. Totoo nga palang may mga dragon sa mundong ito. Junior, umalis ka na agad. Ang pagkakataong ito ay hindi para sa isang katulad mo. Kahit ano pang mangyari ngayon, kukunin ko ang banal na sibat. May tapang ka. Tatapusin na kita. Ang lakas na ito, paanong hindi ako makalapit? Banal na sibat, pahiram ng iyong lakas? Hindi. Anong nangyayari sa loob? Sandali, humihina ang kapangyarihan ng formation. Tay, pumasok na kayo at iligtas si Cheng Tian. Humihina na ang formation, ito na ang tamang oras para pumasok tayo. Mga nakatatanda, samahan niyo po akong iligtas siya. Sige. Huwag kayong pumunta. Cheng Tian!
Tay, bakit po kayo nandito? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, walang problema. Kanina, hindi ko alam ang nangyari, pero bigla na lang naglaho ang dragon. Ano? Naglaho ang espiritong tagapangalaga ng banal na sibat? Hoy ate, Cheng Tian, buhay ka pa? Pinakaba mo kami ng husto. Mahal ko, maayos lang ako. Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo ako, wala akong kahit anong galos. Sino namang gustong humawak sa'yo? Sa susunod, huwag ka nang magpadalos-dalos ng ganyan. Huwag kang mag-alala, tingnan mo kung ano ito. Sus, anong ipinagmamalaki mo? Kung hindi dahil sa tatay ko at sa dalawang nakatatanda, wala ka na sana ngayon? Lalo na ang bunutin ng Xuanyuan Divine Spear. Yuer, tumahimik ka na lang. May mali ba sa sinabi ko? Wala siyang silbi sa pagsasanay. Kung hindi dahil sa tatay ko at sa dalawang nakatatanda, naglaho na sana siya ng tuluyan. Tama na yan. Si Cheng Tian pa rin ang kauna-unahang nakabunot ng banal na sibat. Jiang Wu, saan mo nahanap ang manugang na ito? Talagang napaka-espesyal niya. Si Cheng Tian talaga ang nagpaalis sa dragon ng sibat. Jiang Wu, tinatanong kita. Elder Wang, siguro ito na talaga ang itinakda ng tadhana. Napakaswerte ni Jiang Wu na nakuha niya ang nakatatanda bilang manugang. Kung alam ko lang, dinala ko rin sana ang apo ko. Baka sakaling mapansin din siya. Tingnan nyo, may nangyayari sa Xuanyuan Spear. Hindi kaya nasira ito? Paano mangyayari iyon? Ang Xuanyuan Divine Spear ay isang banal na gamit. Kahit ang mga immortal, hindi ito kayang sirain, lalo na at naputol? Elder Wang, okay ka lang ba? Isa lang itong hamak na peke. Huwag mong saktan ang sarili mo. Kung hindi ay magkakaproblema tayo. Imposible. Binantayan ko ang God Spear Pavilion na ito ng 100 taon, tunay ito at walang halong biro. Ito ang ipinamana ng ating mga ninuno, isang kayamanang walang katulad. Kung ganoon ay tapos na ang lahat, siguradong naloko ang ating mga ninuno. Elder Wang, itong Xuanyuan Divine Spear, paanong nangyari ito? Hindi ko rin alam. Wala nang kapangyarihan ang Xuanyuan Divine Spear ngayon. Naging isang hamak na piraso na lang ito ng bakal. Ibig sabihin ba nito? Wala na itong silbi. Kung wala ang banal na sibat, paano natin haharapin si Wang Xianyi? Senior, ako po ay may itinatagong banal na sandata sa aming sekta. Baka sakaling magamit natin iyon laban kay Wang Xianyi. Babalik kami ni Brother Chen para kunin ito. Pagkalipas ng 2 araw, magkita tayo sa seremonya ng pamilyang Wang. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Wang Chengtian, nakita mo ba? Tumakas na sila sa laban. Sinasabi ko sa inyo, ang mga taong ito, wala namang tunay na kakayahan. Puro lang salita, walang magbubuwis ng buhay para sa kanila. Yuer, paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa asawa ni ate? Tama na. Manatili si Jiang Wu. Ang iba ay lumabas na. Ate, Elder Wang, ano po ang may paglilingkod ko? Sayang ang sibat na ito. Teka, mali. Sa loob ng banal na sibat na ito, malinaw na mayroon pang banal na kapangyarihan. Iyon pala ang dahilan. Jiang Wu, saan mo nahanap ang manugang na ito? Sino ba talaga siya? Elder Wang, ano po ang ibig ninyong sabihin? Si Cheng Tian, nagawa niyang pigilan ang kapangyarihan sa loob ng sibat na ito. Dapat mong malaman, kahit ang pinakamalakas sa hilagang rehiyon na si Wang Xianyi, hindi niya kayang gawin iyon. Ano? Kung ganoon, ayon sa sinabi nyo, basta nandyan si Cheng Tian, ang ating pamilyang Jiang ay hindi na kailangang matakot kay pamilyang Wang? Pagkalipas ng 2 araw, kailangan mo pa ba ang banal na sibat na ito? Hindi na po. Ang sibat na ito, itago na lang natin para sa bagong taon at gamitin sa pagkatay ng baboy. Napakasama talaga ng mag-asawang Wang Xiande.
Cheng Tian, tingnan mo. May nakasulat sa batong bantayog. Ang mag-asawang Wang Xiande ay nakipagsabuatan sa kabilang panig para saktan si pamilyang Wang at pinsalain si Hilagang Rehiyon. Wang Xianyi? Naglakas loob silang sira ng mga magulang ko. Nakipagsabuatan sa kaaway. Hindi ito mapapatawad. Totoong hindi siya mapapatawad, pero kumalma ka muna. Nakipagsabuatan pala si Wang Xiande sa mga masasamang tao, talagang hindi ito dapat palampasin. Ginoong brother, alam mo ba kung sino ang nagtayo ng batong bantayog na ito? Uncle Jiang? Ang tatay ko ang nagtayo ng batong bantayog na ito. Bakit? Ikaw siguro ang bagong manugang ni pamilyang Jiang, di ba? Alam ko na dati ay malapit si pamilyang Jiang kay Wang Xiande. Sayang lang at nakipagsabuatan siya sa mga kriminal at sinaktan ng sarili niyang mga kasamahan. Dapat lang siyang parusahan. Itinayo namin ang bantayog na ito para magsilbing babala sa mga susunod na henerasyon. Puro ka kasinungalingan. Kumalma ka. Hindi mo pa pwedeng ipakita ang sarili mo ngayon. Jiang Yi, bantayan mo ang asawa mo. Kapag hinayaan mo pa siyang sumigaw ng ganyan, baka kung ano pa ang gawin ko sa kanya. Ikaw. Ang hitsura niya ay nagpapaalala sa akin kay Wang Chengtian. Ang anak ng isang taksil ay dapat ding tapusin. Masyado pang naging madali para sa kanya. Ikaw. Ang nakipagsabuatan sa pinuno ng mga kriminal ay walang iba kundi ang tatay mong si Wang Xianye. At buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ang nasa harap mo ngayon ay ang dating batang Panginoon ng pamilya. Maaari niyo siyang tanungin mismo kung ang katotohanan noon ay ganyan nga talaga. Tay. Wang Chengtian, buhay ka pa pala. Tay, anong ginagawa niyo? Yi-er, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Dahil mukhang kampante naman ang biyanan ko, panatag na rin ang loob ko. Dahil sa tatay mo, may ilog sa ilalim ng bangin, kaya hindi ako nawala. Mabuti naman at hindi ka nawala. Mabuti talaga. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang magpaparusa sa iyo ng husto. Siniraan ng tatay mo ang mga magulang ko at nilapastangan pa ang kanilang alaala. Hindi ka ba natatakot na konsensyahin ka? May ganoon ba talagang nangyari? Anong klaseng tao ba si Wang Xiande? Sa tingin ko, ang lahat ng narito ay mas nakakaalam kaysa kanino man, di ba? Tama po, Young Master Wang. Sino ba ang hindi nakakaalam niyan? Ang walang hiyang si Wang Xiande na iyon ay nakipagsabuatan sa mga masasamang tao. Oo nga, talagang kahiya-hiya siya sa harap ng mga taga-pamilyang Wang. Kayong mga mapagsamantalang mga duwag, puro lang kayo pambobola. Balak niyo bang talikuran ang katotohanan? Katotohanan? Anong katotohanan? Ako, ang pamilyang Wang, ang katotohanan. Pero, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Maglaban tayo kapag nanalo ka. Pakakawalan kita. Pero kapag natalo ka, tapos ka na. Sige. Sinabi mo iyan, walang bawiin. Hindi pwede. Tay, nasa ika-6 na antas siya. Ang makipaglaban sa kanya ay parang pagpapakain lang kay Cheng Tian sa leon. Mahal ko, dahil mukhang sigurado ang tatay mo, tiyak na may plano siya. Sige, pumapayag akong makipaglaban sa iyo. Cheng Tian, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ligtas na may lalabas ko kayo sa pamilyang Wang. Jiang Wu, nasa ika-6 na antas na si Young Master Wang. Kaya ihanda mo na ang sarili mo na mawalan ng manugang. Tay, magkasing antas po kayo ni Wang Chengje. Imposibleng maging katapat niya si Cheng Tian. Parang naman may tinalo na siya kahit kailan. Para sa akin, dahil wala rito ang dalawang senior na nasa ika-9 na antas, tayo, dapat ay magpakumbaba muna tayo. Yuer, itiko mo ang bibig mo. Yer, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya siyang talunin ni Cheng Tian. Napakadali lang yan para sa kanya. Napakayabang mo. Tingnan natin kung paano siya mawawala mamaya. Jiang Wu, malabo na ang iyong paningin. Gusto mo bang gamitin ang manugang mo para makabawi? Nananaginip ka ng gising. Wang Chengtian, kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa, pipilayin ang sarili, at dudukutin ang sariling mga mata, baka sakaling hayaan pa kitang mabuhay. Ako si Wang Chengtian, luluhod sa aking mga magulang, luluhod sa langit at lupa, luluhod sa aking mga tagapagligtas, pero hinding-hindi ako luluhod sa isang hayop. Sige, napakagaling. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Noong gabing mawala ang iyong mga magulang, nandoon din ako. Ako, at nagkaroon pa ako ng pagkakataong baliin ang kanilang mga paa. Lalo na ang iyong ina, nakaluhod siyang umiiyak, at nagmamakaawa sa akin, napakawalan ng aming si Cheng Tian. Bata pa lang daw siya noon. Hayop ka.
Huwag mo kaming sisihin kung malupit kami. Sisihin mo ang iyong sarili dahil ikaw ang batang Panginoon. Ngunit isa ka lang namang walang kwentong walang kapangyarihan. Nakatadhana ka lang na maging tuntungan ko sa aking paglakas. Ngayon ay tatapusin na kita para makasama mo na ang iyong mga magulang. Sandali lang. Bienan, kung mayroon ka pang natatagong alas, ilabas mo na. Natatakot ako na baka hindi ko nakayanin. Tapusin na kita! Kaya bang dumepensa ng kusa ng Qingtian Divine Sword na ito? Ang enerhiyang ito ng espada. Ito? Napakalakas ng enerhiya ng espadang ito. Hindi ko akalain na ang galing ng aking manugang. Sa sining ng espada ay ganito kataas. Ang enerhiyang ito, tila kaya nitong hatiin ang langit at lupa. Ito na kaya? Ito na kaya ang tunay na lakas ni Cheng Tian? Hindi kaya? Nagpapanggap lang siyang mahina noon? Hindi maaari ito. Ang talunang ito, paano siya nakapaglabas ng ganito kalakas na enerhiya? Imposible. Hindi totoo ang enerhiyang ito. May itinatago nga palang galing si Uncle Jiang. Ito ang tinatawag na laging may mas magaling sa iyo at may mas malawak pa kaysa sa inaakala mo. Umalis ka sa harapan ko. JR. JR. Tay, gumamit ng maduming laro si Wang Chengtian, tapusin siya. Eto, hindi ba isang walang kwenta si Wang Chengtian? Pero ang enerhiya ng espada kanina, mukhang kahit ang pampitong antas, ay hindi kakayanin iyon. Posible kaya na nagpapanggap lang siya noon? Sa madaling salita, ang asawa ko pala ay isang Diyos ng espada. Brother-in-law, patawad dahil hindi ko nakita ang tunay mong galing. Marami akong naging pagkakamali. Sana ay maging malawak ang iyong isipan at patawarin mo ako. Nagkakamali kayo? Hindi ako? Talagang hindi ako. Mabuti kong manugang. Huwag ka nang magpakumbaba. Muntik ko nang malimutan, sa laban ng mga kabataan, hindi dapat malaman na nakialam si Uncle Jiang. Tama. Ako ang gumawa niyon, walang kinalaman ng biyenan ko. Ang espadang iyon. Tinulungan kita sa iyong paglakas para makuha mo ang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Huwag mong kakalimutan ang ating naging kasunduan. Iyon ang susi para maging immortal ako. Opo. Hinding-hindi ko po iyon kakalimutan. Kapag nalaman ko ang kinaroroonan ni Nadadaw Shenkyong Technique, Qingtian Divine Sword, at Zhou Pill, agad ko itong iuulat sa inyo. Mahal na Panginoon. Mabuti naman kung ganoon. Sa susunod na mapunta ka sa panganib, basagin mo lang ang hiyas na ito at tutulungan kita. Opo. Kaya pala ganoon kalakas ang enerhiya ng kanyang espada dahil pala kay Qingtian Divine Sword. Pero ang aking pamangkin, binigyan talaga ako ng isang malaking regalo. Wang Xianyi, sinabi ng anak mo kanina na kapag nanalo kami sa laban, ay papayagan mo kaming umalis. Papayagan kayong umalis? Nakakatawa. Ngayong araw, walang sino man sa inyo ang makakaalis. Ganyan ba talaga ang mga tao sa pamilyang Wang? Puro mga walang isang salita at balasubas? Kung hindi lang gumamit ng maduming taktik si Wang Chengtian, sa tingin nyo ba ang isang gaya niyang basura ay mananalo laban sa anak ko? Kalokohan. Sinasabi mong gumamit kami ng maduming taktika. May ebidensya ka ba? Walang kwenta. Ako si Wang Xianyi na naghari sa Hilagang Rehiyon at laging mabilis kumilos. Bakit ko pa kailangan ng ebidensya? Ama, tapusin na sila. Lumipas na ang maraming taon, pero kayong mag-amang hayop
ay napakasama pa rin, talagang hindi na kayo magbabago. Noong hindi ka tuluyang nawala dahil kay Cheng Tian, dapat ay lumisan ka na sa hilagang rehiyon. Ngayong nagpunta ka rito para magpakita. Ako na ang tatapos sa'yo. Wang Xianyi, pag-isipan mong mabuti bago ka kumilos, baka mamaya lang. Ay matalo ka ng manugang ko, at doon ka na magreklamo sa kabilang buhay. Uncle Jiang, nasisiraan ka na ba ng bait dahil sa katandaan? Huwag mong isipin na dahil sa maduming paraan ay nanalo ka sa akin, ay kaya mo na ring talunin ang ama ko. Jiang Wu, dahil sa iyo sa pamilyang Jiang, ay tiyak na babagsak kayo. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Maging alipin habang buhay ng pamilyang Wang at baka hayaan ka pa naming mabuhay. Ikaw na matandang aso, ngayon din ay papatulan kita. Bienan, kumalma lang po tayo. Huli na ang lahat. Ngayon, mawawala na kayong lahat. Kapag nakuha ko na ang espadang ito, tiyak na bibigyan ako ng gantimpala ng Demon Lord. Talagang naghahanap ng gulo si Jiang Wu. Mukhang katapusan na ng pamilyang Jiang. Mga nakatatanda, sa wakas ay dumating na kayo. Elder Jiang, Elder Chen, akala ko ay hindi na kayo makikialam sa usapang ito. Ngunit bakit nyo pakasama si Salamin ng Jiantian? Wang Xianyi, nakikipagtulungan ka sa mga kampon ng kadiliman, paano namin ito hahayaang mangyari na lang? Talaga bang gusto ninyong makialam dito? 7 taon na ang nakalilipas. Nang saktan mo ang mag-asawang Wang Xiande, inagaw mo ang posisyon bilang pinuno ng pamilya. At ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ng masasamang tao. Anong parusang nararapat sa iyo? Ano naman, kung ako nga ang gumawa noon, ang lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti ng sanlibutan. Sino sa inyo ang may reklamo? Napakagaling ng ating pinuno. Sa tingin ko ay naninira lang sila at pilit na dinudungisan ang pangalan ni Family Head Wang. Kayong mga sipsip at mahihina, magkasabwat siya sa kasamaan, ngunit nagagawa niyo pang ipagtanggol ang taksil na si Wang Xianyi. Walang hiya ka, manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Hindi sila makikinig sa atin. Hayaan nyo kaming dalawa na tapusin muna si Wang Xianyi. Isang maliit na biro. Paano itong nangyari? Sina Elder Jiang at Elder Chen ay wala man lang kalaban-laban. Nasa antas na ako ng kapangyarihang banal, hindi nyo ako mapapantayan. Kayong mga hamak na nilalang. Masamang babae, uunahin kitang parusahan. Wow, grabe! Ang galing ng aking bayaw sa espada. Nagawa niyang talunin ang may banal na kapangyarihan. Ang aura ng espada na ito, ang galing ng nakatatanda sa sining ng espada, ay tila umabot na sa pinakamataas na antas. Isang saksak lang. May napatras na ang nasa antas ng Shentong. Ito ay ang Landsword God. Talaga bang tinalo niya ako gamit lang ang sining ng espada? Bakit natumba ang pangalawang tiyuhin? Hindi pa nga ako naglalabas ng lakas? Huwag ka ngang magkunwari. Ama. Ikaw. Hayaan mo lang. Mga langgam lang sila. Kung hindi dahil sa gamit niyang Qingtian Divine Sword, paano niya ako masasaktan? Sinasabi mo bang ang espadang iyon ay ang Qingtian Divine Sword? Tama. Qingtian, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibigay mo ang banal na espada at patatawarin kita. Kung hindi dahil sa banal na espadang ito, paano ka magkakaroon ng ganyang kagaling sa sining ng espada? Sabi ko na nga ba, ang talunang ito, paano siya magkakaroon ng ganyang kagaling sa espada? Kahit talunan pa siya, hindi ba tinalo pa rin niya ang estudyante mo sa entablado? Ikaw na masamang babae ka. Kapag nagsalita ka pa, papatigilin kita. Matandang hukluban. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Pinuno, ano na ang gagawin natin ngayon?
Hemp, binigyan ka man ng banal na espada ng walang hanggang galing, kahit gaano ka pakalakas, isa ka pa ring ordinaryong tao. Ito ang blood-burning tripod. May alam ka pala. Ang kalderong ito ay kayang tunawin ang lahat ng bagay sa mundo. Wang Xianyi, isang luma at sirang kaldero lang yan. Nagmamayabang ka pa? Sige nga, subukan mong ipasok ang Chengtian sa loob niyan. Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Grabe, totoo ba to? Ito, hindi ito maaari. Napakalakas at nakakatakot ng kapangyarihan ng nakatatanda. Nagawa niyang wasakin ang blood-burning tripod sa isang hiwa lang ng espada. Sa ganitong kausayan, sa pag-espada, hindi na natin siya maabutan pa. Wala talagang kupas ang aking manugang. Napakalakas niya. Chengtian, paano mo nagawa iyon? Hindi ko rin po alam. Isang hiwa lang at nawasak na agad ito. Siguro ay dahil talaga ito sa espadang hawak ko. Ama, nawasak ang blood-burning tripod. Ano na ang gagawin natin ngayon? Wang Xianyi, ano na ang masasabi mo ngayon? Kung hindi dahil sa mahiwagang espadang iyan, hindi mo kailanman mawawasak ang aking blood-burning tripod. Wala kang karapatang kwestiyonin ang lakas ng nakatatanda. Sa tingin ko, dapat na siyang tapusin ng nakatatanda ngayon din. Wang Xianyi, pakawalan mo ang anak ko. Ako na lang ang harapin mo. Ibigay mo sa akin ang mahiwagang espada. Kung hindi ay tatapusin ko siya. Chengtian, huwag kang makikinig sa kanya. Kung wala ang mahiwagang espada, walang sinuman sa atin ang makakalabas ng buhay. Walang hiya ka, manahimik ka. Chengtian, nagagawa mo lang talunin ang mga nasa Divine Realm dahil sa espadang iyan. Pero ang Panginoon ng Kadiliman ay isang tunay na makapangyarihang nilalang. Kapag dumating na siya, sa tingin niyo ba ay makakatakas pa kayo? Grabe, nakikipagtulungan ka nga sa mundo ng kadiliman? Alam mo ba, na dahil sa ginagawa mo, ang buong hilagang rehiyon ay malalagay sa matinding panganib at kapahamakan. Kasalanan niyo ito. Pinilit niyo ako. Ang hiyas na ito ay galing sa Panginoon ng Kadiliman. Kapag dinurog ko ito, darating ang Panginoon ng Kadiliman. Pagbabayarin ko kayong lahat. Maghintay lang kayo, ang ating Panginoon, hindi kayo palalampasin kahit isa sa inyo. Lagot na tayo. Kapag dumating na ang Panginoon, wala na tayong laban sa Kanya. Sino ba ang Panginoong iyan? Ang Panginoon ay nasa antas na ng isang immortal, higit pa sa antas ng Shentong, 100 taon na ang nakalilipas, nasupil siya ng 3 ninuno ng hilagang rehiyon, kaya hindi niya nasakop ang hilagang rehiyon. Hindi ko akalaing babalik siya ng ganito kabilis. Ngayong wala na ang 3 immortal, mukhang wala nang makakatapat sa kanya sa mundong ito. Ganoon ba talaga siya kalakas? Biyanan, mayroon pa ba tayong alas? Wala na akong natitirang alas ngayon? Ikaw ang pinakamalaking alas ko, pero pati ikaw ay natatakot sa kanya, wala na ring silbi ang kahit anong alas ko. Huli ng lahat para magsisi ang ating Panginoon. Hindi kayo palalampasin kahit isa sa inyo. Wang Chengtian, huwag kang mag-alala. Hindi ko basta-basta tatapusin si Jiang Yi. Sa halip ay ako ang kikilala ng mabuti sa magandang binibining ito. Subukan mo lang. Sino ang may lakas ng loob? Nasaktan ang aking tauhan. Siya po yun. Ang taong ito. Hindi lang ako sinaktan. Nasa kanya rin ang Chengtian Divine Sword. Marahil, nasa kanya rin ang mga sikretong teknik at mga gamot. Matapos ang maraming taon, sa wakas ay nahanap ko na rin. Bata, pagkatapos ng 2 araw sa aking paglabas, dalhin mo ang mga teknik, banal na espada, at gamot sa bundok ng Duanhun, ibigay mo sa akin ang 3 bagay na iyan. Chengtian, kapag ibinigay mo iyan sa kanya, mapapahamak ang buong hilagang rehiyon. Huwag mo na akong intindihin. Yer. Ate? Bata, kapag lumampas ka sa takdang oras, ang babae mo at ang lahat ng nasa paligid mo ay mawawala na sa mundong ito. Anong gagawin natin? Anong dapat nating gawin? Kinuha ng mga taong iyon si Yi-Er. Magsalita ka naman. Bakit hindi ka makapagsalita? Nawala ang anak natin dahil sa iyo. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Kailangan mong gawin ang lahat para maibalik siya nang walang kahit isang galos. Hindi ba't nag-iisip na nga ako ng paraan? Biyanan,
Nawala si Yeer dahil sa akin. Kaya huwag mo nang sisihin si tatay. Kung hindi siya, ikaw ba ang dapat kong sisihin? Ano namang mapapala ko kung sisisihin kita? Sa kakayahan mo ngayon, hindi ka man lang makakapasok sa bundok ng Duanhon. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng Demon Lord. Kahit pa magsanib puwersa ang buong hilagang rehiyon, tila hindi pa rin tayo uubra sa kanya. Kung hindi tayo kikilos, sa ugali ng Demon Lord na yon, natatakot ako na ang hilagang rehiyon ay mapupuno ng kaguluhan at parusa. Siguradong wala na tayong kawala sa kapahamakan. Kung ibibigay natin sa kanya ang tatlong bagay na yon, mapapahamak pa rin ang hilagang rehiyon at wala na ring makakapigil pa sa Demon Lord. Kung narito pa sana ang tatlong ninuno, hindi magiging ganito. Kayabang ang Demon Lord. Tama na. Ano pang silbi ng mga pinagsasabi nyo sa oras na ito? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gawin nyo. Kailangang mailigtas ang anak ko. Ito na lang ang tanging paraan. Makikipagpalitan ako ng gamit sa kanya, habang kayo naman ay maghahanda ng spell para makulong siya. Iukulong ang Demon Lord? Brother-in-law, tila hindi yata uubra ang plano na iyan? Walang tunay na immortal sa mundong ito. Ang mga malapit ng maging immortal ang itinuturing na Diyos. Ngayong narito na tayo sa sitwasyong ito, may iba pa bang paraan? Dahil ganyan ang sitwasyon, susundin natin ang sinabi ni Cheng Tian, titipunin ang lakas ng hilagang rehiyon, maghahanda ng spell, at ikukulong ang Demon Lord. Ipunin ang lahat ng mga eksperto ng hilagang rehiyon, sabay-sabay tayong pupunta sa bundok ng Duanhon para parusahan ang Demon Lord. Binabati po namin si Panginoon ng demonyo sa inyong pagbabalik upang pagharian ang lahat ng bagay sa mundo. Sige na, tumayo na kayo. Panginoon ng demonyo. Dumating na ang takdang panahon. Si Wang Chengtian ba? Hindi pa ba naibibigay ang tatlong bagay na yon? Mahal na Panginoon, katanghalian pa lamang po ngayon. Marahil ay papunta pa lang sila rito. Tama po, mahal na Panginoon. Huwag po kayong mag-alala. Si Wang Chengtian ay isa lamang walang kwentang tao na walang kapangyarihan. Wala siyang magagawang gulo. 7 taon na ang nakalilipas. Tinapos ko ang buhay ng kanyang ama na parang isang langgam. Ngayon ay mas madali na siyang tapusin. Siguradong wala siyang lakas ng loob na lumaban. Masamang balita, mahal na Panginoon. May masamang nangyari. Anong nangyari? Mahal na Panginoon, si Wang Chengtian po. Pilit siyang pumasok sa bundok ng Duanhon. Marami siyang pinarusahan sa ating mga kasamahan at nagbanta pa siya na. Nagbanta ng ano? Magsalita ka. Nagbanta siyang huhukayin ang libingan ng inyong mga ninuno, gagawing mangkok ang inyong bungo, at sinabi rin niya na mawawala na sa mapa ang bundok ng Duanhon. Ano? Ako mismo ang tatapos sa batang iyon. Hanggang dito lang pala ang bundok ng Duanhon. Maging ang mga nagbabantay sa pinto ay walang kwenta. Ang tuktok ng bundok na ito ay ang tinitirhan ng Demon Lord. Sa mga oras na ito, malamang ay tapos na siya sa kanyang pagsasanay. Mga kasama, sa pag-akyat natin sa bundok na ito ngayong araw, tila huling pagkakataon na nating magkakasama. Mukhang wala sa inyong natuto sa leksyon at nagmamadali kayong lahat na magpakita para lang maparusahan. Cheng Tian, Tay, anong ginagawa niyo rito? Umalis na kayo agad. Manahimik ka! Hindi ko akalain, Wang Chengtian, na magsasama ka ng ganyang karaming tao para lang mawala. Talagang nakakamangha. Pakawalan mo si Jiang Yi. Kung hindi, magiging katulad ka rin nila. Subukan mo lang akong hawakan. Hindi ka palalampasin ng kagalang-galang na Demon Lord. Kahit hindi lumaban, ay mawawala rin naman. Paano pa kaya kung tapusin ang isang asong tulad niya? Ganoon din ang kahihinatnan. At nasaan ba ang Demon Lord na iyan? Lumabas ka na riyan. Nandito na ang lolo mo. Masama ito. Nandyan na ang Demon Lord. Ang lakas ng aura na ito. Paano nangyari ito? Masyado na yata akong matagal na nanahimik dahil kahit ang isang taong walang silbi ay nagagawa na akong bastusin. Pagbati po sa inyo, Panginoon ng demonyo. Lumuhod ka. Pagbati po, Panginoon ng demonyo. Ikaw? Ikaw ba talaga si Panginoon ng demonyo? Walang hiya ka. Nakita mo na si Panginoon ng demonyo pero hindi ka pa rin lumuluhod. Gusto mo bang maparusahan? Hindi naman ako aso niya. Ikaw. Tigil na. Ikaw, ang hinihingi kong banal na espada. Pati ng mga gamot, dala mo ba? Pakawalan mo muna sila bago ko ibigay sa'yo. Sino ang makakasiguro na hindi ka nandadaya? Tumahimik ka. Ihagis ang babaeng iyan sa kanya.
pumunta ka doon. Yer, Ate, huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Gwapo, ibigay mo na sa akin ang mga gamit. Kagalang-galang na biyanan, ibigay mo na sa kanya. Ang mga gamit, Salo. Bilis, huwag ninyong hayaang makawala siya sa mahika. Pagkakulong na, formasyon ng Tiang Xuan. Akala nyo ba ay makukulong nyo ako gamit ang mahikang yan? Huwag kayong umasa. Tai, Elder Zhang, Elder Chen. Isang hamak na Tiang Xuan trap lang. Sa tingin nyo ba ay makukulong ako nito? Masyado kayong nangarap ng gising. Senior, isama niyo na po ang madam at umalis na kayo. Kami na ang haharang sa kanila. Huwag na kayong magpumiglas pa dahil sa harap ni dakilang Demon Lord, kahit anong gawin nyo ay mawawalan lang ng saysay. Bata, ang lakas ng loob mong lokohin ako? Kapag nakuha ko na ang kapangyarihang immortal, idadamay ko ang buong hilagang rehiyon sa pagkawala mo. Wang Chengtian, ibigay mo na ang kapangyarihang immortal? Baka sakaling hayaan kitang mawala ng payapa. Kapangyarihang immortal? Ito ay isa lamang simpleng ehersisyo para sa kalusugan. Hindi ko akalain na ganito ka pala kahaling dito. Ehersisyo para sa kalusugan? Napakawalang alam mong bata ka? Alam mo ba na ang Dadao Shenkyong technique na ito ay isang banal na kapangyarihan? Ito ang susi para maging isang Diyos ang isang tao. At ikaw? Na walang kahit anong kakayahan? Hihihi. Sinayang mo lang ito. Ano? Ang teknik na ito ay isang banal na kapangyarihan? Wang Chengtian o Wang Chengtian, pinaglalaruan ka talaga ng tadhana. Binigyan ka ng banal na kapangyarihan pero hindi mo magamit. Talagang nakakatuwa ito. 7 taon? 7 taon kong itinuring ang teknik na ito. Bilang ehersisyo lang. Mukhang hindi talaga ako itinadhana. Para sa pagsasanay na ito. Chengtian, mag-ingat ka. Chengtian! Senior! Paano ito nangyari? Hindi man lang ako nasaktan? Hindi ba ako namamalikmata? Nakatanggap si Cheng Tian ng isang malakas na suntok mula sa pinuno ng demonyo. Pero hindi man lang siya nasaktan. Posible kayang ang batang ito ay may itinatagong lakas? Imposible iyan. Dahil nagawa niyang harangin ang atake ng isang malakas na pinuno, nakakatakot ang tunay na lakas ni Senior. Chengtian? Ayos ka lang. Ayos lang ako. Nakakapagtaka. Hindi man lang ako nasugatan. Ano ba talaga ang nangyayari? Hemp. Siguradong ang kagalang-galang na pinuno ay hindi ginamit ang buong lakas niya. Kung hindi, ikaw na isang hamak ay matagal na sanang nawala sa mundong ito. Imposible. Ako ay isang malakas na pinuno. Walang ibang nilalang ang masihigit pa sa akin. Kaya ako ang pinakamakapangyarihan. O baka naman, nakaabot ka na sa antas ng mga bathala? O kaya, bata, ininom mo ba ang Zahua Pill? Zahua Pill? Ang tinutukoy mo ba ay ang gintong gamot na iyon? Tama. Kinain ko iyon. Ikaw? Masarap nga ang lasa niyon. Talagang ininom mo ang Zahua Pill? Ang gamot na ito ay nakakapagpagaling ng lahat ng sakit at kayang palakasin ng husto ang katawan. Ang kapangyarihan nito ay higit pa sa pinakamataas na antas ng lakas, kahit ang mga pinakamalakas na nilalang ay hindi ito kayang sirain. Mayroon palang ganoon kagandang gamot sa mundo. Bakit siya ang nakakuha ng ganoong swerte? Isa lamang siyang walang silbing tao na walang alam sa pakikipaglaban. Kung ako sana ang nakakuha ng gamot na yon, hindi ba't matagal na akong naging pinakamalakas? Talagang ang hamak na ito ang nakakuha ng pagkakataon. Chengtian. Bata, huwag kang masyadong magmalaki. Gagamitin ko ang absolutong formasyon ng paglamon ngayon para gawin kang isang gamot. Senior. Hindi ito maganda. Kahit malakas ang katawan ni Chengtian, hindi niya kakayanin ang devouring art. Itay, mahal ko. Bata, sumunod ka na lang at maging pampalakas ng aking kapangyarihan.
Senior? Senior. Anong nangyayari dito? Bilisan nyo. Palabasin nyo ako. May lakas ka pa? Para sumigaw? Sandali lang. Tingnan natin kung makakasigaw ka pa. Ang apoy na ito, napakaginhawa. Ang sarap matulog. Gusto ko nang matulog. Asidalan na. Ang devouring art ng Panginoon ng demonyo, kahit ang bakal ay kayang tunawin. Kahit hindi ka agad mawala sa sandaling ito. Kapag sinunog ka ng 47 araw, kahit ang mga immortal ay hindi makakaligtas. Cheng Tian. Cheng Tian. Tatay, iligtas niyo po si Cheng Tian. Tutunawin siya ng devouring art. Yer, wala nang magagawa si tatay ngayon? Kailangang iasa na lang ni Cheng Tian sa tadhana ang lahat. Panginoon ng demonyo, hindi ka ba natatakot na maging abo ang iyong kapangyarihan? Ang kapangyarihan ay protektado ng langit. Hindi ito masisira. Ang tanging mawawala ay ang iyong mangingibig. Hahaha. Dati ay may iwan pang katawan. Pero ngayon, maghintay ka na lang. Nagawing gamot ng Panginoon ng demonyo. Ang basura ay basura pa rin. Kahit dumating ang pagkakataon sa kanya, hindi niya ito kayang panghawakan. Sa huli, magiging pagkain lang siya para sa iba. Hahaha! Nakipagsabuatan kayo sa mga demonyo at idinamay ang buong hilagang rehiyon sa apoy, mga kriminal kayo habang buhay. Kahit wala na kami, pagbabayarin namin kayo. Kung gusto mo nang mawala, ihahatid na kita ngayon din. Cheng Tian, Hindi man lang naging tableta. Sayang talaga. Ang Zhao Huapil na iyon, nawala na lang siya na parang alikabok. Cheng Tian. Cheng Tian. Cheng Tian, gumising ka! Cheng Tian! Cheng Tian! Ang mabuti kong manugang. Brother-in-law, patawad, gumising ka. Pangako, hindi na ako makikipag-away sa'yo. Senior. Naging uling na ang senior nyo. Wow, napakatindi naman ang pagmamahalan nyo. Ano kaya, kung tapusin ko na rin kayo para makasama siya? Ha, gusto nyo ba? Wang Xianyi kilos. Opo. Kahit mawala na ako, hindi ko kayo mapapatawad. Jiang Wu, ang panalo ay para lang sa mga buhay. Ang ginagawa mo ngayon ay ungol na lang ng isang taong wala ng pag-asa. Mahal na Panginoon, maaari bang huwag munang tapusin ang masamang babaeng iyan? Hayaan niyo munang paglaruan ko siya. Walang kwenta. Yeah. Ito ang Shengqiong cultivation technique. Hahaha. Hahaha. Jiang Yi, hayaan mong ako ang pumalit kay Wang Chengtian para alagaan ka ng husto. Umalis ka. Yer, Huwag kang masyadong mayabang. Sinaktan mo ang ate ko? Pagbabayarin kita? Beware. Wang Chengji? Huwag kayong gagalaw. Huwag kayong lalapit. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Huwag, ate! Huwag. Huwag! Buhay ka pa? Mahal ko, bakit ka umiiyak? Akala ko ay wala ka na. Huwag ka nang umiyak. Tingnan mo ako. Malakas at masigla pa rin ako, di ba? Tahan na. Cheng Tian, ang mabuti kong biyenan. Ayos ka lang ba talaga? Ayos lang ako. Alam mo ba na kanina, tinakot mo talaga kaming lahat. Natulog lang naman ako sandali kanina. Paano nangyari iyon? Paano wala ka man lang kahit isang galos? Wala pang kahit sino ang nakakalabas sa aking mahika ng buhay. Anong klaseng mahika ba iyon? Ang init sa pakiramdam. Aray. Napakasarap ng tulog ko roon. Napakayabang mo. Sinwerte ka lang na hindi ka nawala. Walang sino man ang nabubuhay ng dahil lang sa swerte. Ngayon, pagbabayarin na kita. Sa mundong ito, wala pa rin kahit sino ang makakaligtas sa aking kapangyarihan. Yeah. Umalis kayo riyan. Imposible. Kakatapos mo lang maranasan. Ang init ng pormasyon ng devouring spell, hindi nang hina ang katawan mo. Bakit tila lalo ka pang lumakas? Ganun ba? Wala naman akong nararamdaman.
Susubukan ko nga. Pwe? Panginoon ng demonyo. Grabe, naging ganito pala ako kalakas. Isang tira lang ang ginamit ni Kuya para talunin ang Demon King. Mahal ko. Isa ka palang dakilang eksperto. Ang galing mong magtago. Naitago mo yan ng napakatagal. Alam ko na ang manugang ko ay hindi talaga ordinaryong tao. Isang tira lang para mapaalis ang isang malakas na kalaban. Ha ha ha. Isa kang ang tunay na immortal. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Siguradong peke ito, siguradong hindi ito totoo. Siguradong may dala siyang kung anong kayamanan. Dahil kung wala, paano ang isang talunang tulad niya ay makakasakit sa Demon Lord? Demon Lord. Umalis kayo. Ako ang tanging tao sa mundong ito na may kapangyarihang immortal. Paano ako masasaktan? Bata, anong klaseng teknik ang ginamit mo? Magsabi ka ng totoo. Huwag ka nang magbintang ng walang basehan. Nakita naman ng lahat kanina na kamay lang ang ginamit ko sa pagtira sa iyo. Masyado ka lang talagang mahina, tapos nagagawa mo pang tawaging Demon Lord ang sarili mo? Pwe. Ikaw? Demon Lord. Marahil ang kanyang katawan ay naging mas matibay dahil sa init ng apoy. Aha. Ito ang aking mahiwagang palakol na gawa sa mga kaluluwa. At sa dugo ng 10,000 tao. Ngayon ay gagamitin ko ito para tapusin ka. Isang karangalan na ito para sa iyo. Uulit ka pa? Yeah. Bakit ang lakas na ito ay hindi mapigilan at nagpapaluhod sa akin? Ang lakas na ito, isa bang immortal na kapangyarihan? Hindi. Imposible. Ako ang tanging tunay na immortal sa mundong ito. Kahit ang pinuno ng mga demonyo ay lumuhod. Si Cheng Tian ay isang ang immortal. Ang hayop na iyon, paano siya nagkaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan? Kahit ako na nasa antas ng banal na kapangyarihan, ay hindi man lang makatayo. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Ang mga paa ko, hindi na sumusunod ang mga paa ko. Ikaw? Pinuno! Mahal na pinuno! Ama, ang pinuno. Wala na siyang hininga. Wala na siya. Pinuno! Wang Xianyi, Wang Chengjie. Kayo na ang susunod. Cheng Tian, pag-usapan natin ito ng maayos. Magkapamilya naman tayo. Tumahimik ka. Wala kang karapatang sabihin niyan. Noong pinatapos mo ako sa pinuno ng mga demonyo, naisip mo ba na mangyayari ang lahat ng ito? Noong tinangka mo akong tapusin, at noong ipinahamak mo ang mga magulang ko, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Ang masamang pinunong iyon, ang pumilit sa akin na gawin ito. Hindi ko ito ginusto. Tama. Ang pinuno ng mga demonyo ang may kasalanan. Kailangan niya ng espiya sa hilagang rehiyon para hanapin ang kapangyarihan. Pinilit niya lang kaming sumunod. Wala kaming kinalaman dito. Ngayong wala na kayong kawala. Nagawa niyo pang magsinungaling. Wala talaga kayong pagsisisi. Hahaha, ang tanda mo na, pero naihi ka pa sa pantalon. Naihi? Napakaduwag mo talaga. Kuya, wala akong kinalaman dito, kuya. Ang tatay ko ang may gawa. Ang tatay ko ang nagutos sa akin, pinilit niya lang ako. Siya rin ang naunang lumapit sa pinuno ng mga demonyo. Ikaw? Wala akong kinalaman dito, kuya. Tumahimik ka, nakakahiya ka. Ako pa ang nakakahiya. Hindi ba't ikaw naman talaga ang lumapit sa pinuno ng mga demonyo? Kuya, unahin mong parusahan ang tatay ko. Wala akong kinalaman dito, kuya. Walang hiya ka. Ngayon din ay tatapusin kita. Tama na. Wala akong panahon para panuurin ang mag-amang nag-aaway. Hindi ganoon kadaling mawala na lang kayo. Nay, tay, nandito na ako. Nahuli ko na ang mag-amang ito. At pagbabayarin ko sila sa lahat. Tay, nay, patawarin niyo ako sa pagiging irresponsableng anak. Sa loob ng maraming taon, hindi man lang ako nakabalik para makita kayo. Ngayong malakas na ang aking kapangyarihan, hindi na ako ang dating mahinang tao. At gaya ng hiling nyo,
mabubuhay ako ng maayos. Dinala ko na ang mag-amang ito. Pabalik dito upang pagbayarin sila sa lahat ng ginawa nila. Hey, kuya, ate, isa akong hayop. Dapat akong parusahan ng matindi. Kuya, ate, napakabuti niyo sa akin noon. Pero nabulag ako ng kasakiman. Nakipagsabwatan ako sa mga masasamang tao mula sa labas para lang makuha ang inyong posisyon. Kasalanan ko ito, kasalanan ko ito, kasalanan ko ito, kasalanan ko ito, kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko. Nakikiusap ako, Tiyo. Tia, patawarin niyo kami. Cheng Tian, pakawalan mo na si Tiyo. Aalisin ko ang sarili kong kapangyarihan. At pagkatapos ay aalis na kami sa hilagang rehiyon. Hinding-hindi na kami babalik kailanman. Tama. Aalisin namin ang aming kapangyarihan at hindi na kami babalik sa hilagang rehiyon. Patawarin niyo na po kami. Babalik? Pero ang mga magulang ko, hinding-hindi na makakabalik. Tay? Nay? Cheng Tian. Naiganti ko na kayo.